Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya. Subalit, gayon ang nangyari. Hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito ay hentil, tubo sa Syrophonica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Meron tayong kasabihan sa Ingles na there is no permanent in this world but change. There is no permanent in this world but change. Ito ang tema ng kwento ni Haring Solomon na ating narinig sa ating unang pagbasa. Kung matatandaan po natin, balikan natin yung kwento ni Haring Solomon. Hindi ba? Biniyayaan ng Panginoon si Haring Solomon ng karunungan, kayamanan, karangalan, at mahabang buhay. Natandaan niyo pa ba yon? Naalala niyo, minsan nagpakita sa kanya ang Panginoon saan? Sa panaginip. Yes, very good, di ba? At anong sinabi sa kanya ng Panginoon sa panaginip? Nananaginip na ba? Wala nang sumagot. No, ano sinabi, di ba? Hingin mo kung ano ang gusto mo. Natatandaan niyo pa? Natatandaan niyo pa ba ang hiningi o hiniling ni Haring Solomon? Ano yung hiniling niya? Hiniling niya yung karunungan at pusong maunawain na marunong kumilala ng tama at mabuti. 'Di ba? Naalala niyo, bakit niya hiniling 'yon? Kasi naalala niya yung kanyang tatay na si David. Magaling na hari. At dahil siya'y magaling na hari, gusto niya maging katulad ng kanyang tatay. No? Kaya nga ang hiling niya, karunungan. Bigyan mo ko ng karunungan at pusong maunawain na marunong kumilala ng tama at mabuti. Anong ginawa ng Panginoon? Sa tuwa niya, dahil hindi lang humiling ng kayamanan,
Ay, tayo, pag gano'n, no? Ay, kayamanan nahihingin, no? Kahit walang karunungan, kayamanan, puro gano'n tayo eh, no? Pero si Haring Solomon, dahil hindi siya humiling ng kayamanan o ng mahabang buhay, lahat yon binigay pa rin sa kanya ng Panginoon. Binigay ng Panginoon. Yun yung mga panahong magaganda pa. Yun yung panahong malinaw pa ang pag-iisip ni Haring Solomon. Yun yung mga panahong masasaya pa ang mga panahon ni Haring Solomon. Nung panahong sumusunod pa siya sa Diyos, kinikilala pa niya ang Diyos, ginagalang pa niya ang Diyos. Pero, ang magagandang araw na iyon ay nagtapos. Hindi dahil sa isang pangyayari, kundi dahil sa kanyang maling pagpili. Minsan, natatapos ang saya kasi tapos na ang okasyon, di ba? Pero minsan, natatapos ang saya dahil mali ang desisyon. Mali ang mga pinipili. Gaya ni Haring Solomon, natapos yung magagandang araw na yon. Bakit natapos? Mali ang kanyang pagpili. Yung karunungan na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya ginamit sa tama. Dahil nagkaroon siya ng maraming asawa. Alam niyo ba kung ilan ang asawa ni Haring Solomon? Tanungin niyo ko. 700. Ano? Okay ba yon? 700 na asawa. Na kung bibilangin mo, Diyos ko, parang halos kulang ang 2 taon para masamahan mo ang bawat isa. Tama? At teka lang, hindi pa tapos dyan. Hindi pa tapos dyan. Meron pa siyang mga kabit. Tanungin niyo ko, ilan ang kabit? 300 lang naman. Nahiya pa, no? 700 na asawa, 300 na kabit mula sa iba't ibang bansa at lugar. Kaya nga, ito nangyari. Ito maganda, no? Dahil 700 ang asawa, 300 ang kabit, siya ay naimpluwensyahan ng kanyang mga asawa na sumamba sa Diyos-Diyosan. Sino ba naman ang makakapagpigil sa kanya? Siya yung hari, siyang nasusunod. Ginamit niya yung kanyang karangalan, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan sa maling paraan. At ang nakakalungkot, kahit na ang kanyang kayamanan, ginamit niya sa mali. Anong ginawa niya? Nagpatayo ng iba't ibang templo ng Diyos-Diyosan na sinasamba ng kanyang asawa. Tingnan nyo na, pag madaming asawa, walang naidudulot na maganda. Hello, ulitin ko. No? Pag madaming asawa, walang maidudulot na iba. Bakit ka mo? Malito-lito ka kung sino susundin mo. 'Di ba? Malito-lito ka, no? Mabuang-buang ka sinong sasamahan mo, no? Maiimpluwensyahan ka niyan eh. Siyempre, hindi ba? Ganun nga ang nangyari kay Haring Solomon. Nasaan yung karunungan? Nasaan yung pusong marunong umunawa ng tama at mabuti kung sa ginagawa mo, hindi mo ginamit? Sa kwentong ito, ipinapakita na ang biyaya ay pwedeng maging sumpa kapag hindi ginamit ng tama. Kapag nagpadalos-dalos sa emosyon, nakakagawa ng maling desisyon. Nalala nyo yung homily ko tungkol sa regalo, biyaya, at grasya? Di ba? Ano nangyari dun sa bigay ng Panginoon kay Haring Solomon? Naging sumpa.
kasi hindi ginamit ng tama. Gaya ni Haring Solomon na wala ang karunungan dahil nagpadala sa nararamdaman. No? 700 ba naman ang asawa mo eh. Hindi ka talagang mabago ng emosyon. Kaya sa huli, nakagawa ng maraming mali. Ngunit, hindi ito hinayaan ng Diyos. 'Di ba? Sabi sa unang pagbasa, 2 beses pa siyang pinagsabihan ng Panginoon. 2 beses. Anong ginawa? Nakinig ba? Hindi. Hindi nakinig ang hari. 2 beses pinagsabihan. Sayang, hindi pinakinggan. At anong ginawa ng Panginoon? Ayon. Etong maganda. Hindi man kay Haring Solomon nangyari ang kaparusahan. Nangyari ito, sabi ng Panginoon, sa susunod niyang lahi. Di ba ganon? Yung mga mali nating desisyon, madalas hindi mo pa maramdaman yan. Hindi mo pa maramdaman yung consequence. Hindi mo pa maramdaman. Sino makakaramdam? Yung mga susunod na henerasyon. Yung pangangaliwa mo ng asawa, maring hindi mo nararamdaman ngayon. Pero, yung anak mo, nararamdaman. 'Di ba? Sila yung nagdurusa. Sila yung nagsasuffer dahil sa mali mong desisyon. Dahil hindi mo ginamit ng tama ang iyong karunungan at emosyon. Liam, tinig. Pag hindi ka nag-aral, maring hindi mo yan maramdaman ngayon, pero mararamdaman mo yan pagdating ng panahon. Sabihin mo, sana nag-aral ako nung bata ako. Ngayong 30 ka na, hirap ka maghanap ng trabaho. Ngayong pagtanda mo, mahirap kumita ng pera. Kaya ngayon pa lang, mag-aral. Yung baong binibigay sa'yo, gamitin mo ng tama. Gamitin mo ng wasto. Dahil pag yan, nagamit sa mali, mararamdaman yan pagdating ng panahon. Mawawala yan. Ayun ang maganda sa kwento. Narinig natin yung pagkakamali ni Haring Solomon, hari nawa, wag nating gawin. No? Yung meron tayong kalusugan, kayamanan, karunungan, gamitin sa kabutihan. Mag-isip. Kung hindi mo maisip, magdasal muna. Paano ko ba gagamitin itong trabahong ito? Paano ko ba gagamitin itong lakas na ito? Paano ko ba gagamitin itong karunungan ko? Tutulungan ka ng Diyos. Ipamumulat sa ng Diyos kung paano mo yan gagamitin ng tama at mabuti. Samantala, kung si Haring Solomon, maraming sinayang itong babaeng hentil sa ating ebanghelyo na taga Sirofenica, walang sinayang sa harapan ni Jesus. Humiling siya ng kagalingan para sa kaniyang anak na sinasapian. Tingnan nyo bagamat siya'y hentil, ano ibig sabihin nun? Sa Ingles, outsider. Hentil, hindi siya Hudyo. Iba ang kanyang pananampalataya. Hindi siya naniniwala. Pero nung pagdating sa harapan ni Jesus, bigla siyang naniwala. Bigla siyang sumampalataya. At ano sabi ni Jesus sa kanya? Dapat muna ang pagkain binibigay sa anak bago sa tuta. Ano ibig sabihin nun? Outsider ka. Ibibigay ko muna sa anak ko bago sa'yo. Nakita niyo yon? At ang malungkot pa nga doon, no? Kung masyado kang maramdamin, no? Ang tingin sa kanya, tuta. No? Alam mo, tao masyado maramdamin minsan, di ba? Hindi naman inuunawa yung sinasabit, pakahulugan. Pero yung hentil na yon, hindi maramdamin. Anong sabi niya? Kahit tuta, naninimot
ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng anak. Anong ibig sabihin? Kahit gamumo ang ibigay mo sa akin, kahit tira-tira, kahit kaunti, kahit maliit, pagkakasyahin ko, tatanggapin ko, sapat na para sa akin. Ang galing, no? Tingnan mo, yung babaeng hentil, walang sinayang, kahit gamumo, tinatanggap. Ito yung magandang kwento at aral sa atin. No? Kung nakatanggap ka ng biyaya, pahalagahan. Kasi may mga ibang tao, kahit kaunti lang ng meron ka, hinihiling. Yung magandang kalusugan mo, punta ka sa ospital. May mga taong agaw buhay na hinihiling yung meron kang magandang kalusugan. Yung karunungan na meron ka, no? Hiling yan ng mga ibang hindi makapag-isip ng tama. No? Kaya maganda minsan mapamulat tayo sa ganito. No? Maging mapagpasalamat tayo sa meron tayo dahil yung iba, wala. Yung anak na meron ka, kung paluin mo, wagas, kung murahin mo, ang lutong-lutong, merong mga babae na gusto magkaanak. Ang hiling magkaanak. Kaya ingatan, pangalagaan ng iyong anak. Yang asawa na meron ka, merong ibang mga single na nalulungkot, gusto mag-asawa, hinihiling mag-asawa. Pero ikaw may asawa, naghahanap pa ng iba. Ilan ba gusto mo? 700. Mabubuang ka. Kapag 700 ang asawa mo. Mga kapatid, ito yung tinuturo sa atin. Pahalagahan ang mga maliliit na bagay na meron tayo. Dahil kung anong meron ka, maaring hiling yan ng taong wala sa iba. Walang maliit o malaking biyaya. Basta ito ay ginagamit ng tama at hindi sama-sama. Dahil anumang biyaya ang inaksaya, nagiging sumpa. Amen? Amen.